Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo sa ating online service na panggabi. At ako nga po pala ang inyong lingkod si Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church. Ang pag-usapan po natin sa gabing ito ay patungkol po sa tinatawag nating kompleto. At ang pinag-uusapan, ang sinasabi ko pong kompleto rito ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kompleto na ito. Pero bago natin maunawaan at maintindihan ito, para lalong kompleto maunawaan at maintindihan natin, hingi tayo sa ating Diyos na ginagawa niyang complete ang lahat ng bagay. Tayo po pumikit, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito na binigay mo po sa amin para muli makita namin ang kagandahan po ng inyong mga salita. Kagaya kay Haring David, nasabi niya na ang inyong salita ay kompletong-kompleto na, ang kailangan lang gawin namin ay sumunod para magtagumpay kami sa buhay na ito. Kaya ngayon, nalapit po kami, nagpapakumbaba po kami sa inyo, sa mga oras ito, turuan mo po kami na maunaw at maintindihan namin ang inyong banal na salita. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming salamat dalangin. Amen. Amen. Again, bakit po ba nasabi ni Haring David na kumpleto na ang salita ng Diyos? Para daw tayo ay magtagumpay sa buhay. Tingnan po natin, isa-isahin po natin. Bagamat iilan lang po ito sa nakita ko, pero marami pa po mga bagay. Pero mag-focus lang po ako rito sa tatlong bagay po. Una, ito'y nagbibigay ng panibagong kalakasan. Awit 19:7. Ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang, complete. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh, mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Totoo po ito. Marami po sa atin na hindi naman talaga, wala namang kaalam-alam, walang kamuwang-muwang, pero ginawa ng Panginoon na maging malinaw ang kanyang salita para makita natin na sa pamamagitan nito, nagkakaroon tayo po ng talino. Bakit ko po nasabi ito? Bakit nasabi ito? Tingnan niyo po hindi ba isang talino na nalaman natin na yung mga bagay na ginagawa natin ay mali? Naturuan tayo, nalaman natin yung tama. So pag nalaman mo yung tama, anong tawag sa'yo? Meron kang talino. Halimbawa, nalaman mo na dapat itong physical na katawan natin, iniingatan natin. Bakit? Ito ay templo ng Espiritu Santo. Nananahan dito ang Espiritu Santo. At kapag hindi natin iniingatan to, aalis ang Espiritu Santo. So, ano ibig sabihin? Binibigyan tayo ng talino na para alagaan natin yung physical nating pangangatawan. Ano pa? Binigyan tayo ng talino na kailangan igalang natin ang nanay at tatay natin. Hindi ba talino yun? Di ba hindi talino yun? Bakit? Magiging talino ka. Bakit nasabi ko pang talino? Sinabi kasi ng salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng masagana at mahabang buhay kung igagalang natin ang nanay at tatay natin. So hindi ba katalinuhan yan? Lahat tayo gusto natin ng tagumpay. Lahat tayo gusto natin na magkaroon ng mahabang buhay. Tama ba? So kung yun ang naisip natin, tama lang. No, kapag nangihina ka, lapit ka kay Lord, para bibigyan tayo ng panibagong kalakasan. Kalakasan na ano? Para makasunod. May mga bagay kasi, may mga bagay na talagang hirap natin gawin. Kailangan natin ng tulong ng Diyos para tayo magtagumpay. Kaya sinabi sa awit 111:7, sabing gano'n, ang gawa ng Diyos, matuwid at tapat, at maaasahan lahat niyang batas. So, walang masasayang sa lahat ng utos ng Diyos. Verse 8, ito ay lalagi at hindi magwawakas sapagkat ang saligay totoo't matapat. So, ang salita po ng Diyos, hindi na po kinakailangan pang magkaroon ng amendment. No, hindi kailangan magkaroon ng amendment. Bakit? Kasi for life, ito ay mapagkakatiwalaan. Binigay na ito noong panahon pa nila Moises, hanggang ngayon nagagamit pa po natin. Ano ibig sabihin? Talagang for life. No? Hindi magwawakas. Sapagkat ang salig ay totoo at matapat. So, kanino ka pa? Saan ba tayo pupunta? Kaya palagi pinangangalandakan natin dito sa church na bigyan natin ng importansya ang salita ng Diyos. Bakit? Ito magbibigay sa atin ng panibagong kalakasan para magtagumpay tayo sa buhay na ito. Pangalawa, bakit nasabing complete ang salita ng Diyos? Ayon kay David. Letter B, nagbibigay ito ng talino. Awit 19:7. Ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang,
Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na isipan. So kung binibigyan tayo ng talino, no? Binibigyan tayo ng talino, iisa lang ibig sabihin nito. Tayo pala ay nagkakaroon ng talino, karunungan dahil sa salita ng Diyos. So again, babalik na naman tayo. Dapat bigyan natin ng importansya ang salita. Dapat pagkukulan natin ng oras. Hindi po pwede na palaging sinasabi ng iba kapag may time. Hindi pwede kapag may time lang. Dapat merong time. Hindi po pwede sabihin mo, wala kang panahon para magsalita, para mag-aral ng salita ng Diyos. Nakakatakot po yun. Pag sinabi natin ito, paano kung si Lord naman na mawalan ng oras para sa atin? Ano kaya mangyayari sa buhay natin? Chaos po yan. Chaos po yan. No? Kapag sinabi natin na wala tayong time para kay Lord, mawawalan din siya ng time para sa atin. Sabi sa awit 119, verse 144, ito po yung pinakamahabang chapter ng Bible. Sabi ganun dito, ang lahat ng tuntunin may matuwid at walang hanggan, bigyan ako ng unawa at ako ay mabubuhay. Ang ganda po ng panalangin ni Haring David. Sabi niya, bigyan ako ng unawa at ako'y mabubuhay. Totoo po ito. Hindi ba katalinuhan yung maduduktungan yung buhay natin dahil sa ginagawa nating tama? Hindi ba katalinuhan yon? Hindi ba talino yon? Nagkakaroon tayo ng mahabang buhay at na-enjoy natin yung buhay. Hindi ba katalinuhan yon? Lahat ng tao, gagawin ang lahat para magkaroon siya ng kagalakan, kasiyahan. No? Kung ano-anong gagawin, kung anong mga gagawin, achievement. Hindi ko po sinasabi na masama po achievement. Masaya po yan. Pero sa totoo lang, bakit maraming mga tao, mga bilyonaryo, matatalino, magagaling, bakit nagpapakamatay? Kasi nawawalan sila ng talino na galing sa ating Panginoon. Kapag sarili na talino ng pinapairal natin, maniwala po kayo, darating ang time na sabihin mo, bakit parang kulang yung kaalaman ko? Darating po yung time na ganun. Ang lahat ng tuntunin mo'y matuwid at walang hanggan, bigyan ako ng unawa at ako ay mabubuhay. Sino po rito? Sino po sa inyo? Gusto na magkaroon ng maganda at klaseng buhay. Diba? Mahabang buhay at magandang klase. Kasi pag meron kang talino, kaya nga sabi ni Ernie Baron, ano sabi ni Ernie Baron? Kapag merong talino, merong kapangyarihan. Totoo po yun. Pag alam mo yung salita ng Diyos, meron kang kapangyarihan. Alam niyo ba na yung demonyo pwede natin utusan na layuan tayo? Kasi yung iba talunan. Pero tayo bibigyan tayo ng talino ng Diyos na walang magagawa ang kalaban as long na tayo ay nasa ating Panginoon. Wala siyang magagawa. Ang sabi nga sa Peter, para lamang isang leon na umaatungal na wala ng ngipin. Wala siyang magagawa sa atin. Bakit? May talino tayo galing kay Lord na tayo magtatagumpay, na hindi tayo kayang saktan ng demonyo hanggat nasa kamay tayo ng ating Panginoon. Kaya, huwag tayong lalabas sa kamay ng ating Panginoon. Manatili tayo sa kanyang presensya. Pangatlo, bakit nasabing kumpleto ang salita ng Diyos? Letter C, nagbibigay ito ng kagalakan. Kagalakan. Awit 19:8. Ang mga utos ni Yahweh ay makatwiran. Ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa isipan ng hustong pang-unawa. So, sabi rito, yung salita daw ng Lord, yung kanyang kautusan, nagpapasaya ng puso at kalooban. So, kanino ka pa pupunta? Totoo po ito. Kahit na anong gawin natin, pag wala tayo sa Panginoon, hindi tayo masasatisfied. Sasabihin natin, gusto ko pa, more. No, kagaya ng isang na naikwento ko po sa inyo, isang napakayaman na tao, napakayaman na niya, in-interview siya, tinanong siya, meron pa ho ba kayo mahihiling sa buhay na ito? Ang sagot niya, more money. So walang satisfaction, napakayaman na po nito. Anong sinasabi ko? Hindi ko nababanggitin kung sino. Nabasa ko lang po sa isang article. Napakayaman na niya. Pero ang isang kahilingan niya, more. Pero napakayaman na niya. No? Nagpapasaya ng puso at kalooban.
Si Lord lang ang po pwede maglagay po ng totoong kagalakan sa puso natin. Wala na pong iba. No? Wala na pong iba. Kaya sabi niya rito sa awit 33:4, si Yahweh ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Ang kanyang ginawa. Ang aking dalangin, dininig ng Diyos, inali niya sa akin ang lahat kong takot. Di ba napakasarap po nito? Pag tayo nanalangin, pinakinggan ng Diyos, ang maganda po nito, aalisin niya ang ating takot. At ang isa pong nakakatakot, nagbibigay sa atin ng kalungkutan. Pero pag nawala po ang takot, napapalitan po ito ng kagalakan. At ano po ang kadalasang kinatatakutan ng isang tao? Kasama po ako doon. Meron din po akong takot, hindi ko sinasabing totally, wala na akong takot. Meron pa rin po. Ano po yun? Kamatayan. Kamatayan. Kahit sinong tao, kahit paano, kahit konti man, meron pa rin takot. Pero salamat, ang natatakot lang po yung wala sa Panginoon. Kasi sabi niya sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. Totoo po ito. Lahat tayo nagkasala. Lahat tayo ay patungo sa tinatawag po nating kapahamakan. Pero salamat, dahil ang salita ng Diyos kumpleto, nagbigay po ng encouragement, kagaya po ng sinasabi ng salita po ng Diyos, yung binasa po natin, nagbibigay ng kagalakan. Di ba nakakagalak pag malaman mong meron kang kaligtasan? Sabi rito sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. Ngunit, ito po maganda, yung salitang ngunit, ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So meron po kagalakan. In spite na tayo nagkamali, nagkasala, meron po tayong katiyakan na tayo po may nagbayad na po sa ating nagawang kasalanan. Sino? Ang ating Panginoong Diyos. Tinubos po tayo sa krus ng Kalbaryo. Pinatawad ako, pinatawad ka. Oo, tayong lahat pinatawad ng Diyos. Hindi ba nakakapagbigay kagalakan yan? Na alam mo, na alam natin na tayo hindi mapapahamak. Na tayo, sabi dito ay, bibigyan ng buhay na walang hanggang sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At madalas, ang isa sa mga dahilan ng mga tao kaya hindi makalapit sa Panginoon at hindi maibigay ang kanyang sarili dahil sa'y makasalanan. Pero salamat, mayroon pong 1 John 1:8 hanggang 9, sabi rito, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. So hindi natin pwedeng sabihin na tayo po ay walang kasalanan. Actually, kagaya ng sinasabi sa Romans 3:23, ang lahat ng tao ay makasalanan at walang nakaabot sa pamantayan ng ating Panginoon. Kagaya ng sinasabing ito, dinadaya daw natin ang ating sarili kung sasabihin natin na hindi tayo nagkakasala, wala tayong kasalanan. Yun po ang isang napakalaking kasalanan. Pag sinabi mo ang mga bagay na yan. Bakit? Meron namang solusyon para tayo mapatawad. No, kaya aminin lang natin eh. Ano sabi rito sa 1 John 1:9? Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan. Tingnan niyo po, ating mga kasalanan. Ibig sabihin lahat. Lahat. Kasi palagi ko po binabanggit ito. Di ba, pag sinasabi, saan ka pupunta simbahan? Anong gagawin mo? Magbabawas ng kasalanan. Bakit ka magbabawas? Hindi ba dapat alisin mo? Total, ang Diyos naman sabing ganun dito. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. So bakit hindi mo pa ibibigay lahat? Bakit hindi mo pa isusurrender? Bakit ka pa magtitira? Di ba? Walang talino ron. Bibili mo na. Pwede ka naman mapatawad, ma-absolute pardon ka. Ayaw mo. Bakit? Kasi akala mo, hindi tayo mapapatawad ng Diyos sa ating mga nagawang pagkakamali. No. Sabi rito, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, walang sinabi rito na mayroong except sa kasalanan kita, wala. Ano sabi? Ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. Hindi ba napakasarap po yan? Malaman mo na pinatawad ka sa iyong mga kasalanan, sa ating mga kasalanan. Nakaka-release. Nakaka-release po yun.
Nalaman mo na pinatawad ka doon sa mga nagawa mong pakasalanan. Sa nagawa natin kasalanan, nakaka-release po yun. At anong sabi pa? At linisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Sinabi lahat. Again, dahil binigay, kinonfess natin lahat, kaya linisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Bakit? Kapatid, sa mga oras ito, ang salita ng Diyos ay kumpleto na. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng panibagong kalakasan, nagbibigay ng talino, nagbibigay ng kagalakan. Bakit naman hindi mo bigyan ng chance lumapit tayo sa ating Panginoon? Kung hindi tayo lalapit sa Kanya, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mapapahamak ka, kapatid. Mapapahamak ka. Pero salamat, sabi nga nun dito, ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay ng walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang gagawin lang natin, bibigay natin ang ating sarili sa ating Panginoon, hihingi tayo ng tawad, ang sabi sa 1 John 1:9, patatawarin tayo sa lahat ng ating pagkakasala, sa lahat ng ating pagkukulang. Gusto mo bang, kapatid, ito? Na magkaroon ka ng kumpleto na kalakasan? Gusto mo magkaroon ng talino ng gagaling sa ating Panginoon? Gusto mo magkaroon ka ng kagalakan? Anyayahan kita na sumunod ka sa panalangin ng pagtanggap, pagbibigay ng sarili at paghingi ng tawad sa ating Panginoon. Ang nag-aalis sa atin ng ating kagalakan ay yung meron tayong tinatawag na conviction na tayo ay hindi mapapatawad. Pero salamat, dahil ang salita ng Diyos, pinibigyan rin tayo ng conviction na tayo maniwala. Huwag nating sayangin yung pagkakataon. Total, si Lord naman nangako, at ang sabi nga ni Haring David, na napakatalino, napakayaman, kompleto sa lahat, still ang sinasabi niya, ang kanyang tagumpay ay nasa pagsunod sa salita ng Diyos. Gusto mo ba ito, kapatid? Anyahan kita na sumunod sa aking panalangin. Gawin mo na sarili mo panalangin. Gawin mo na lang gagaling sa iyong puso at gawin mo ito ng totoo na mayroong conviction. Tayo pumikit. Tayo manalangin. Panginoong Sus, maraming salamat po sa iyong mga salita na talaga magbibigay sa amin ng kalakasan para magtagumpay sa buhay na ito. Salamat po sa talino na ibibigay mo. Salamat po sa kagalakan na ibibigay mo. Kaya sa mga oras ito, Panginoon, gusto ko po na makamtam ko ng totoo itong mga bagay na ito. Kaya ako po ay lumalapit, nagpapakumbaba, humihingi po ng tawad sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Sige, kapatid, kung gusto mong banggitin, sabihin sa ating Panginoon, sabihin mo sa Kanya, nakikinig siya. Willing and Lord, pakinggan yung ating pagkakamali, yung ating pagkukulang. Bigay mo. Bigay natin ng todo. Sabing ganun, kung ibibigay natin lahat, tayo patatawarin. Huwag nating sayangin yung opportunity kagaya nito. Hallelujah. Opo, Panginoon, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkukulang, sa lahat ng aming pagkakamali. At ako po'y nananalig at ako'y sumasampalataya na ikaw lamang ang tangi kong pag-asa. Hallelujah. Hallelujah. Kapatid, kung ito ginawa mo, isa sa napakagandang pribilehiyo na binibigay sa atin ng ating Panginoon, ay pwede tayong lumapit sa Kanya. Di ba, napakalaking kagalakan ito, kalakasan ito, na pwede tayong lumapit sa Kanya boldly. Sabihin natin sa mga oras ito yung ating mga problema. Meron kang physical na karamdaman sa mga oras ito, sige, sabihin mo sa ating Panginoon. O kamaya, sabihin mo lahat sa Kanya. Idulog mo lahat sa Kanya. Yung karaingan tungkol sa karamdaman na yan. Gusto niyang, Lord, bigyan ka ng kagalingan. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Narinig mo ang sinasabi ng aking mga kapatid. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Kaya na rin, meron kang problema sa relationship mo. Emotionally, may problema ka sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong anak, sa iyong pamilya, sa iyong kapatid, kasama sa trabaho, kasama sa eskwela, kasama sa komunidad. Hindi gusto ng Lord na tayo manatili sa ganyang kalalagayan. Gusto ng Lord, matuto tayo magpatawad at matuto rin tayo humingi ng tawad. Kasi ang ating Panginoon mismo, hindi napagod na tayo patawarin. Sa dami ng ating kasalanan,
still pinatawad tayo. Kagaya ng sinabi natin kanina, pinahayag natin pagkakamali, pinatawad tayo ng ating Panginoon. Yun ang katotohanan. Kaya gusto ng Lord, magpatawad din po tayo sa ating kapwa. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, gusto din po namin, Panginoon, makasunod po sa iyo. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin na makalaya kami sa gawa ng kalaban sa mga spiritual bondage na nasa amin. Sige, sabihin mo kapatid, ano yung mga bagay na nagpapalayo sa iyo sa ating Panginoon? Mga bagay na hindi natin dapat gawin, kaya lang hindi natin alam kung paano tayo magtatagumpay. Surrender natin sa Panginoon. Mga bagay na nagiging hadlang para totoong makasunod tayo sa ating Panginoon. Idolatry ba yan? Pagsamba sa Diyos-Diyosan? Alipin ng bisyo? Witchcraft? Horoscope? Hindi gusto ng Diyos yan. Kasi ang kapalaran natin, hawak-hawak ng ating Panginoon. Hindi gusto ng Diyos na meron siyang kaagaw sa ating pananalig, pananampalataya siya. Gusto niya siya lang. Gusto ng ating Panginoon Diyos. Siya lamang, wala nang iba. Kaya na rin, Panginoon, nataas din po namin sa iyo. Sa aming kalagitnaan, mayroong financial na pangangailangan, problema. Lord, ikaw ang aming dakilang great provider ka po namin. Kaya sinusurrender namin lahat sa iyo. Lahat ng nangangailangan sa mga oras ito. Sabihin mo kapatid, anong pangangailangan? Financial. Gusto ng Lord, bigyan tayo. Lahat ng mga bagay na kailangan natin. Ang anak ng Diyos ay pagpapalain ng ating Panginoon. Kaya na rin, sa aming mga kapatid, nagre-renew ng kanilang kaarawan, pagpalain niyo po. Sa celebrate din ng kanilang anniversary mag-asawa, pagpalain po niya. Hayaan niyo po bang na maranasan na ang tinatawag po na kagalakan kasihan na sa inyo lamang. Hallelujah. 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 Bigyan niyo po, Panginoon. Pagkaloob po, Panginoon. Kaya na rin, Panginoon, patuloy, nananalig po kami na ang bawat isa po sa amin magtatagumpay sa lahat po ng aming gawain. Sa eskwela man, sa trabaho, sa loob ng tahanan, mahayag ang iyong kadakilaan sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang bansang Pilipinas na patuloy na umaasa lamang po sa iyo. Pinangangalandakan namin na kami ay Kristiyanong bansa, maging makatotohanan to. Magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nangkulan, tunay na ikumit ang buhay sa paglilingkod sa iyong mga salita. Nang maging pamantayan, walang iba kundi ang iyong mga salita. Ngayon na rin, pagpalain mo rin, Panginoon, ang iyong kapatid ng mga taga Pangasinan na sumusubaybay sa ganitong gawain. Pangunguna po ng kapatid na Totang, patay ang kanyang may bahay. Ang aming kapatid na Dada, ang kanyang may bahay, na pinapangunahan po yung mga taga Laguna sa pag-upload po, panunood po ng ganitong gawain. Ang aking mga kabatch, 79, na sumusubaybay din sa ganitong gawain. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ibigay niyo po, Panginoon, pangangailangan ng bawat isa. Ngayon na rin, mga kapag-anakan po namin sa Abra, pagpalain po sila na sumusubaybay sa ganitong gawain. Kasi naniniwala po kami, ang tagumpay ng bawat isa ay nasa inyo po kamay. Ngayon na rin, mga kapatid namin na taga Marikina, panguna po ng kapatid na Jojo, sumusubaybay sa ganitong gawain, pagpalain niyo po sila, pati ang kanyang buong tahanan. Ni Panginoon, pinatunayan mo na sa pamamagitan po ng iyong salita, ay pwede ka na magkakaroon po kami ng panibagong kalakasan. Bibigyan niyo po kami ng talino na tanging sa inyo lang namin matatagpuan. At salamat sa kagalakan ng pagkakalob mo habang namumuhay po kami sa sinasabi po ng iyong mga salita. Salamat po ng marami dahil alam po namin, Panginoon, mangyayari ang lahat ng bagay na ito kasi inihiling po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.